upper bracket ng Onyx Philippines and Team Liquid Philippines sa seryeng ito. Lamang na ang TNC Pro Team after that Game 1 victory at yung ibig sabihin yan ay isang panalo na lang ang hinahanap ng TNC for potentially securing PNPH's upper bracket seed. Pero ano pa naman, kailangan pa manalo. Potentially pala. Kailangan pa manalo ng Liquid, guys. Huwag niyong huwag niyong i-post. Baka mamaya may mga bugbog post na upper bracket ng Liquid. Maglalaro pa Liquid mamaya. Tandaan nyo, potentially pa lang mga sir, pero hindi pa nga tapos eh. Pwede pang i-deny ito ng Onyx Philippines at i-extend ang serye to a game number 3. Oo, yun yung exciting na parte dito, no? Kontrolado pa rin ng Onyx PH yung kanilang magiging sitwasyon. And ito yung sinasabi mong matchup eh. Ano, binubuga-bugahan lang, kinakrab Locanon lang, pre. Mahapdi rin yan na kahit hindi nakapisikat, ha? Oo. Ano mo, lahat ng naparod ko, lahat ng tinanong ko, tinatanong ko rin yan sa mga player. Parang ang hirap kasing counterin ng Bane kasi may heal. So ang counter, Ayun, no! Sabi ni Zaida dito, anong counter? Ang counter dyan, patayin natin, may trickles back from Benny. Dinuraan yung katawan. Pare, ito na ata yung ano eh, yung pinaka-kakaibang rotation na usually binibigyan mo lang yung crab eh. Pero parang napikon si Zay. Ba't wala na yung crab? Kasi napanish siya eh. Nagamit yung si Dexter. Anong crab? Sabi niya, anong crab? Hindi, patayin natin yan. Nagamit yung beam. Oo nga eh, siya yung crab. Di ba? Mas malaki yung gold niyan. 400 gold secured para dito kay Zaida. At pasakit na ng pasakit si Benny Cutie. Aray ko. Tinuraan na naman si Kelra. Napakasakit talaga ng Bane Gold ngayon mga pare koy. Kailangan tiisin ni Kelra yan, ha? And alam mo naman ang magiging problema dito pag nag-react ang Onyx PH, mawawala yung formation na binubuo nila doon sa rotation na pag-ikot nito, lalo na dangerous grass to, di ba? Walang shortcut na available para dito sa chip at yung setup ng Turtle ay nakakalabang na nga ang Onyx Philippines. Maganda lamang ang pwesto ng TNC at mukhang kita na nga ni Brusco kung nasaan si Chakdo. Mauuna pa ata magka-AOG. Oo, kaso di na naman ganun kabilis pa mag-turtle dito yung Onyx. Hindi ka aabot yung level 4 nung chip Super Friends. Gandang zone nito by the way. Uy, nahahapdi yan. Uy, Brilliance ay nagamit din kagad. Magandang informasyon. Pero din yung final last! At ganun-ganun lang. Sabi sa'yo eh. Natulong si Kirk. Isang finals nest sa may burst. Patay kagad. Final slash stud deaths eh. Diba? Oo, yun. Yan na. AOG ay gagamitin. Para iligtas si Super Prince. Nakalipat naman siya doon. At Sword siya nagamit din ni King Kong. Pero wala pa siya masyadong damage. 5 miyembro na nag-CNC ang magkakasama dito sa Pagong. Pero hinahatak lang ni King Kong. Kinalmahan mo na muna, no? At kakalma din muna tayo. Sa ngayon ay lamang na nga ang TNC Pro Team 2-0 ang ating kill score as we head on to a short pause. Looking at the early game, Midnight Burrito, para bang nakikita natin na unti-unti na nga nahahawakan ng TNC Pro Team ang larong ito. Yeah, kahit pa paano may pagbawi naman ng content for Onyx Philippines, dinadaan nila sa micro. Unfortunately, they have to spend resources na mga-purify na sa Super Prince kanina and nagamit rin yung wings by wings. So this turtle attempt is not gonna be easy for Onyx to contest. Even though mas mataas yung level ni King Kong because of the greedy nature of the Lancelot. Si Zaida kanina, pinipili pa niya nga makipaglambingan ng konti with the TNC. Grabe. Speaking of lambing. Grabe. Yan ang totoong lambingan. Yan ang totoong lambingan. Dinala sa MPL yung jowa. Ang tanong, nasaan nyo si Guy? Pero syempre, love is in the air. May papalag pa po ba? May lalaban ba? Anyone? Sakto, 9th anniversary ng MLBB ngayon. Baka may nag-anniversary dyan. Total, meron pa tayong 25 seconds. Gusto nyo maglaro tayo ng mahabaan ng happy birthday. Medyo nakakababa. Happy anniversary! Happy anniversary! Happy 9th anniversary MLBB. No, nandito pa rin ang Phoenix Army at ang Sonics na nanonood ng ating pinakaunang laban. Lamang pa rin naman ang TNC Pro Team and for Onyx Philippines ay naghahanap sila ng paraan para extend ang seryeng ito to game number 3 as we head on back to the game. Makakapagpagong agad si King Kong. Nanakaw! Hindi pala nag-turtle. Di na nag-turtle. Yung TNC kasi may iba sila binabalak. May madaling na balak. Hindi matutuloy. Si Kelra ang apple of the eye nila dito. Ayaw talaga nila tantanan, pre. Wala eh. Sabi kasi nila, pag na-shutdown nila yung cloth, yan na yung yan na yung tempo ng TNC. Pero maganda yung nangyari for Onyx Philippines. Nakuha nila yung pagong. At least masuslow down nila yung tempo ng TNC. Pero again, pagdating ng mid-game,
ito yung window na pwedeng tawag-tawakin lang yung pusit, made to order Oo. with the shortcut. And nandyan kagad. Kapag in-order mo, nandyan kagad sa table mo. Sobrang bilis, wala pang 30 minutes na hintay. Literal, pagkapindot mo ay meron agad deadly catch. At hindi lang naman kasi yung yung tura, yung masakit To. sa Gold Lane Bane, pati yung mga pating, pre. Oo. Ay, ang sakit ng kagat nun. Minsan nga, tinatiming ko pa yung mga dash or flicker ko para hindi madoble. Kasi minsan, nagtodoble yung damage sa'yo kapag nagkamali ka ng flicker. Pag tinamaan ka na ng una, tapos nag-flicker ka dun sa likod din, tatamaan ka na. Tatamaan ka ulit. Oo, Diba? kaya minsan masama yung room around 2 eh. Oo, may Lalo, di ba, pagkakain ka, sabi mo, dalawang kanin. Pag napasobra ka sa kanin, masakit sa tiyan yun. Oo, masakit sa tiyan. Mahirap yan ha. Tsaka hindi lang yun kasi yung heal din pala ng isang Bane no, nakakairita. Kasi nabanggit mo yung lock item niyan, limang holy crystal. Pre, yan ang lock item yan. Siyempre, joke lang yun, no, sa athlete pwede nyo gawin. Pero dito, ang totoong lock item yan balibalita ko nilalagyan ng Divine Glaive and Blood tama. Wings. Ayan, may, tama. may Divine Glaive, minsan Blood Wings, minsan Lightning Truncheon. Kapag ang pangalan mo ay Marjosh or Joshi Cakes, 5 Holy Crystal pa din. Oh, 5 Holy Crystal. Yan ang master race para sa akin, para sa isang Bane Gold. Speedrun, no? Isipin mo 3K yun, pre, no? Oo, pero ngayon sisiripin na natin. Ayan, Ayan! walang sapatos. Wala. Walang sapatos, Nakayapak pre. lang, men. Nakayapak lang. Oo. Alam mo naman kapag basketball, pag seryoso na, nagsasapatos ka. Oo. Pag ML, kapag seryoso ka, wala nang sapatos. Grabe. Si Very Cutie rito, pinili niya yung greedy route. Holy Crystal Rush. Hindi kailangan. Sa bagay, pusit kasi siya. Oo, tsaka hindi Hindi nga naman naman sapatos eh. Hindi rin niya kailangan tumakbo-takbo kasi tatawagin lang Tama naman siya naman. Chip ulti lang, okay na. Oy, pero ito na yun. Oo, masyado lahat ng malayo din. Itong si Sydas, ibibigay na muna ng Onyx, ng TNC. Predator siya ginagamit. Critical kagad ang naging sitwasyon ni Lancy sa gitna. Interesting yung mga nagiging choice dito ng Onyx Philippines, ay ng TNC Pro Team. Bakit nila patuloy na binibigay lamang ang mga bagong sa Onyx Philippines? Feeling ko ito yung parang I would say reiteration ng ginagawa ng Aurora with the YSS. Yung team ng Aurora, usually kapag alam nilang medyo may konting weakness yung kanilang turtle fight, especially with the Phobius being on the side of Onyx Philippines, yung gold lane yung binabanatan. Pero ang ginagawa kasi ng Onyx Philippines is pinipressure nila yung turtle. Kapag wala nagre-react, talaga nandun yung idea to burst. And then si Kelra, super play safe under the tower yung kanyang Claude lagi. Oo. At kanina pa nga sinusubukan ng TNC Pro Team pero hindi talaga nila mahanap. Pero si Chaknu Yan nagpakita na, naku po! Na-burst kagad, ganun lang. Hindi niya rin nabitawan yung kanyang portal. nag-flicker pa. Pero si Lancy na pa-brilliance. Takas muna si King Kong. May na resources na nagamit. 3 more ay nabagsakan na rin. Fender Earthshack. Taunt ay nakumit na rin dito ni Brusco. Final slash. Ay, naku po! Na-dodge din with the Tornos. Yeah. Pero sa kabilang panig naman ay si Sanay nakakuha na ng Torre. Trade lang din yung hinahanap talaga ng TNC Kelra. Rico napakapdi. Nagamit din yung ultimate. Si Kera ay nakabawi. Ay, recall! Ayan ang pinaulan na ng mga recall. Pinawian, pre, parang bumabalik tayo sa execration days. Ayan na yung bawi din ang AOG. Brilliance ay nagamit dito ni Lancy. Federation mula kay Super Prince. Naku, wala makabot kay Super Prince. Saksaka pa na rin si Kera. At si Kirk ay buhay pa. 3-mar ay nakatahi ng isa. Wow. Pero si Kikong ipanghihiganti na si Kera. And nakakuha siya ng 2 doon. 3 tumumba para sa TNC. At parang ganun lang ay lamang na nga ang Onyx Philippines ay 1.5k gold date na mukhang lalaki pa mas lalo. Pero yung pagong hindi pa natin alam kung sinong makakalamang doon. Yeah, ganda ng spellcasting ng Onyx Philippines. So kanila target selection. Kirk controlling the front lines, even sustaining the full combo mula dito kay Lancy. Even though commendable yung naging attempt dito ng 3-mar, napatay niya actually si Kelra. Pero yung positioning ng Feathered Airstrike, yung AOG, and yung mga pagtahi ni King Kong, sobrang efficient ang kanilang target selection. Bursting down the right targets, kaya nalugi yung TNC dito sa skirmish na yun. At ngayon sisimulan na ng side ng Onyx Philippines ang turtle na ito. Mukhang hindi yata magko-contest ang side ng TNC Pro Team. Wow. At ibibigay na naman nila ang pagong na ito. That's the third turtle secured para sa side ng Onyx Philippines. At patuloy yung pagpupush dito ni Benny Cutie habang nakakapag-double lane na rin si Kelra. Ay, Chakno. ang dami na dito. Federer siya gamit. Pero tumakas lang! Tumakas lang si Chakno at ibibigay na yung Torre sa itaas. Grabe. Ginamit din yung River para makaalpas doon sa plano ng TNC. Pero nakabang yung final slash na kumo nagamit din. Dito yung ultimate dito ni Lancy. Walang nakuha doon ng TNC At ang daming nakuha ng Onyx. Yeah, nakakuha na ng Tor dito si Kelra. And ngayon yung Claude ay bumabangon na. Lamang na siya actually kay Benny Cutie. So this is Onyx
really finding the time to farm up on their cores. And ang masakit dito is hawak nila yung late game. But for TNC, again, this is the same case as nung game number 1. Hindi naman sila takot humap na late game kasi meron silang bait. Oo. At ngayon, Uy, grabe! Napaflicker si Chuck, natawag din at nailapag yung kanyang portal. AOG, tinamaan niya dalawa. Nadifatam execution! At tulang agad si Chuck. Mapa kayo sila sa magiging next. Tatlo agad ang humandusay mula dito sa TNC Pro Team. Diretso ata sila dito sa Purple. Pero si Benny, naku, pinagtulong-tulungan ng Super Family. At Kera again. Pinawian na naman ng recall. Sinigawan si Benny. Napapalibutan ka na. And Onyx Philippines, after the shortcut play mula kay Chakno, nakita nila nag-back off yung TNC and that was a sign na hindi ready yung TNC lumaban and yung pagpasok ng AOG into the Blazing Duet. Ito yung sinasabi natin kanina, nasa mercy ka ng ultimates ng dalawang heroes ng Onyx. At ang ganda talaga no, ng paglatag ng Onyx Philippines. Lagi nating napapansin yung mga positioning nila during those times. Napaka-safe pero napaka-lethal din ng kanilang ginagawa. And for TNC Pro Team, mukhang nakalipas na yung meron silang burst damage para i-burst dito si Kirk at iba pa. Parang produkto ba yun? Na dahil binigay nila yung turtle, biglang nakalamang na ang Onyx. At ano to, economy advantage talaga for Onyx Philippines. Parang ang dating kasi is nagiging equal yung estado ng game and hindi rin nag-a-attempt yung TNC aggressive play. Well, nag-a-attempt naman sila pero may countermeasures kasi mula sa Onyx Philippines na play safe talaga yung kanilang gold lane. So medyo nawala yung momentum for TNC. Chakno, nakakonceal na rin. Mukhang tatawagin pa yung portal. Naku! Nakita ka agad and burst ka agad ang magiging call. Oh my goodness, pangalawang beses natulong si Chuck nang walang napala doon. And King Kong with that Lord, lumo-lobo ang kalamangan ng Onyx. Tatlong beses na atang nangyari yun, pare ko eh. Yung naghahanap ng play si Chakno pero agarang nagkukol yung Onyx Philippines na pasabugin na lang yung chip. Ano din kasi medyo may hirapan ka talaga if ikaw yung chip tapos lalapitan mo yung Phobius as wala kang flicker. If ikaw yung Phobius talagang bibigyan mo yung chip kasi imposibleng tawagin niya yung kakampi niya, especially sa harap ng isang Phobius. Kapag kayo nastakan yan, ang dami niyang tatalunan. Oo. Salo na yung Dark Wave na pagtatlo o apat ata. Yep. Yun yung hindi na namamatay kasi may heal din na nanggagaling doon sa kanyang ultimate. Kaya naman with this Lord Siege, sa mataas magmamarcha ang Lord na ito mula sa Onyx Philippines at nagkumpul-kumpul na rin sila sa may bandang mid lane. Mukhang balak nilang kalbuhin ang base ng TNC Pro Team sa kanilang pinakauna. No, pangalawang Lord. Naku, mukhang gano'n na nga. Si Super Prince ay nakaantabay din. Mountain Shocker from Saida. Mapipigilan naman nila itong Lord na ito. At sumabog na rin ang mga Holy Blessings sa top and sa mid. Sa bottom turret din ay ang na AOG nagamit. Naku po, napitawan na rin yung Deadly Catch. Pero Blazing Duet, nagagamit dito ni Kera. BMI out. Kaya may inisip si Kirk as well. Nakadalawa dito ang TNC. Masyado atang malalim yun ha. Okay, ito yung mga sinasabi nating positional punishment mula sa TNC. Maganda sana yung Dark Wave, maganda yung AOG, pero sinalubong sila nung pating ni Benny Cutie and Lanzi as well with the damage on the front side. Ang problema kasi hindi rin nila nahuli. Si Saida, yung mga damage nila sa TNC, hindi nila nahuli. Yung pala yung problema, no? Hindi makapasok yung side ng Onyx Philippines kapag nandun na yung Deadly Catch. And siguro, no, for Onyx Philippines, lesson learned na yon. Ang ganda na ng set. Katulad na lamang, no, sinabi mo Midnight, dalawa na yung nakapasok, tatlo ata yung nahuli nila. Pero para saan yung set kung hindi makakadaan yung bawas? Agad! Natunaw din si Benny at ang gandang pagbawi mula sa TNC. 1-for-1 na naging palitan. Pero shutdown goal yun para dito kay, kay Trimar. Sobrang clutch nung final slash. Even though napatay pa rin si Benny Cutie, dapat si Benny lang yung patay. Oo. Pero napigilan yung Phantom Execution for a bit. Tinamaan siya ng Deadly Catch na wala yung buhay nung Lancelot. Pero I think with the puncture, namatay din yung Bane. Pero nandoon yung huling vengeance mula kay Trimar, taking down the Lancelot, and this will slow down Onyx for a bit. Oo, piruin mo no, kung wala si Trimar doon, that would have been a free kill para dito kay King Kong. Katulad na nung sinabi ni Burrito, that was shutdown gold na mapupunta sa kamay ni Trimar. Ibig sabihin niya, mas kukunat pa itong Arlot na ito for TNC Pro Team. Agara na naman makikita sa Chakno dito, 30 seconds pa bago lumabas ang kanyang flicker. 15 seconds naman para dito sa pangalawang Lord ng larong ito. At mukhang nakakanamang na ang side ng Onyx Philippines sa paglagay ng kanilang mga manlalaro sa loob ng Lord area na yan. Yeah. Yung chip ay nasa bot. So usually nakikita natin yung chip sa may top, sa may opposite lane of the Lord. So because of that, Onyx Philippines
Na-build na ni King Kong dito yung slow push. Medyo matagal-tagal bago nila ma-reset yan. Pero aakyat si Benny Cutie for him to do that. Kasi may chip pa rin naman na pwede magpadala ng Bane. Again, made to order yung puset dito ng TNC. Hindi talaga nila kailangan masyadong isipin yung macro, no? Ito talaga yung binibigay ng isang chip sa mga teams na kumukuha sa kanya. Kahit sinong ipadala nyo sa long lane ay okay lang. Dahil anytime ay pwede kang matawag via the shortcut. At yan na nga, Benny Cutie, nakatib rin na doon sa may bandang itaas. Pero mukhang labasan na ng Onyx Philippines ang play na iyon. Kita si Saida, si Chakno, papasok din. And King Kong ang nagtagumpay doon sa Lord. Nabitawan na yung portal. Pero pumasok na rin ang mga miyembro dito ng TNC Pro Team. With the crown! Naghimating with the crown! Crown rather! Pero yung Purify ay nabitawan na rin dito ni Kelvin. At natamaan itong si Lancy. Tumba, tatlong miyembro ng TNC Pro Team. Sobrang perfect nung nangyari na yun. Oh my God, Kelra! Ayun na yun eh. Yung bait sa deadly catch! Siya yung na-shark bait, man! Oh my goodness, nagamit yung Winter Crown tapos BMI out. Ibang klase yung naging pindutan na yun. Kaya lang ang problema, 7 seconds pa para kay Chang. Medyo mataas pa rin ang bilang ng mga death timers dito ng TNC. Aabot naman sila patungo doon sa Lord. Pero naglilinis na ng mga farms dito ang Onyx. Literal na nanigas ang side ng TNC sa pag-Winter's Crown ng Onyx Philippines. Kelra with that outplay. At ngayon, dedepensa na ang Phoenix Army. Game 1 ay napunta sa kanila. Pero iba ang usapan dito sa game number 2. Ang hapdi ng Feather Earth Strike. Papasok si Kiko. Walang tinamaan! Yung final slash with Trimar. Unting-unting na uubos ang resources dito ng TNC. Ngayon ay sasalubungin na muna nila yung Lord. Ubus na rin naman yung mga minions na kasama dito ng Onyx. Kaya aatras na muna sila. Dalawang inhibitor turret ang nakuha na ng Onyx Philippines. Pero yung pinakamalapit na lane doon sa Lord ay sadyang nariyan pa rin sa side ng TNC Pro Team at hindi pa naman tapos ang pagpupush. Here comes another Feathered Airstrike. Okay, conceal na gamit at nabitawan ni Chuck. Nakita siya! In Art of Thievery lamang, napagandang basa para kay Kelra. Grabe, no? Walang bush na hindi i-check itong Onyx Philippines. For the longest time, lagi natin nakikita ganito yung laro ng Super Family. Bawal kang magtago. And even si Chuck Norito sinilip nung Art of Thievery. And TNC, meron pa naman silang mga set na pwede nilang gawin yung kanilang final slash mula kay Trimar. Oh, Super Prince! Okay, tinamaan siya ng stun doon. Brilliance ay nagamit at napitig agad ni Lancy. Pasok ang dalawang miyembro ng TNC. Magandang ata. Flex dito with the nagamit. Then the catch as well. Pero si Trimar ay namatay na. Ang baba na po ni Chakno. 4v5 ang magiging aksyon. Pero lalayo na muna ako ni PH. Para kinukulang na sasagot dito yung TNC. Even yung deadly catch kahit hanapan ni Benny ng timing. Even if kopya niya yung ginawa niya nung game number 1 na dinedele yung skills, dinedele yung bato. Yung touch ni Kelra simple lang BMI after niya makita yung pating. At syempre, mababa na rin yung cooldown yan kahit papano. Totoo. Ngayon na umabot na tayo sa late game. In fact, 7,000 na ang hawak ng Onyx Philippines against TNC Pro Team. At kitang-kita naman yan sa ating gold leaders natin ng BPI. Medyo nakakasabay naman no si Zaida in terms of farms. Yeah. Pero si Kelra at Benny Cutie, actually, ang ganda ng palitan ng mga gold dito. Maliban na lang sa ibang role, doon nalugi ang TNC. Yeah, balance. Medyo balance naman pagdating sa damage dealers. Pero I would say pinakamalaking gap is coming from the Farsa and the Lunox. Not just in terms of gold, but also yung team fight contribution kasi ang lala nung shutdown dito kay Lancy, ang daming tao sa unahan na hindi niya pwedeng pasukan. Lalo pa may Feather Airstrike pa siyang poproblemahin. Oh, alam nila na wala ang magiging presensya dito ni Zaida. Medyo na late ata si Chakno kung sino yung nagamit niya. Naku po, sasalubungin ata siya dito ng Onyx PH. Nabitawan niya yung AOG. Pero si King Kong, pumunta din si Trimar. Ayaw rin na pawin! Ayaw pawin ata, hahabulin. At tumama yung stun. Brilliance as well ay nabitawan na rin. Feather Earthquake mula dito kay Super Prince. At taas pa sila na doon. Yung Dark Wave, pop from Immortality Blade. Dito naman with that Winter's Crown. Ito yung final shot. Naku, nakabawi ata ang TNC And buo pa rin ang Phoenix Army dito. Dalawang natunang mala sa Onyx PH. Pero yung Lord ay nasa gitna at kailangan mag-react dito ng Phoenix Army. What a turn mula dito sa side ng TNC Pro Team at makakadepensa pa nga sila. 2 for none trade ang kanilang nakuha sa teamfight na yun. Yeah, akala ng Onyx parang pwede sila mag-my turn. Even though na may threat ng push may top lane, naniniwala sila sasama si Benny. Pero naniwala sila sa isang bagay na pinaniniwalaan din ng TNC.
TNC. Kasi nung dumating si Benny QT, kinailangan nilang gamitin yung mga Winter Crown, yung mga mobility spell at hintayin yung Deadly Catch, and it allowed the other members of TNC to sort of kite the members of Onyx Philippines. And nung nawala na yung mga Winter Crown, lumabas yung Final Slash into the Deadly Catch. And suddenly, TNC Pro Team back in this game. 2,000 na lang ang lamang ng Onyx Philippines, pero lamang naman ang Onyx in terms of the waves dahil 3 inhibitor turret ang nakuha nila sa kalamangan nila simula kanina pa. No, medyo makatito ha. Ang dami nilang isipin, top, mid, and bottom, and hindi sila pwedeng mag-commit ng 5v5 team fight dahil nga naman may threat pa rin ni Kelra no, sa kanyang mga split push at pwedeng i-set up ito ng Onyx PH lalo. Medyo matagal-tagal pa naman ito. Freeze ata ang nagiging call nila, pero tuloy-tuloy naman ang sabihin natin pag-andar ng mga wave dito ng Onyx. Kailangan nila maghintay for the next Lord. Yung mapa ay sobrang importante for both sides, lalo for Onyx Philippines. Pagdating ng mga siguro 30 seconds, 20 seconds ng Lord spawn, magiging problema itong chip na to. They have to cover their bases. Kailangan gumalaw sila as 5. But for TNC, pwede silang mag-relax ng konti, shove out yung wave sa may bottom lane. Kasi yan yung lane na hindi nila pwede puntahan. Hindi pwedeng i-address ng Onyx yung bot side ngayon unless 5 silang pupunta. Tsaka tignan niyo mo naman, bantay sarado talaga kay Benny QT ang side ng TNC Pro Team. Alam ng TNC na siya ang magiging win condition kasama ni Zaida. At kakibat ng kanilang 2 late game condition ay narito na rin yung Lunox na lock build na sa pagsilip natin ng Infinix in-game equipment. Yeah. Narating na natin yung equilibrium past 60k. Everybody's built up their lock items. May mga buy and sell pa nga dyan. May mga emo, winter crowns. For TNC, sobrang importante yan kasi kailangan nila ma-survive yung initial burst ng Onyx Philippines, yung Feathered Airstrike into the Blazing Duet. After that, they just need to worry about yung DPS ni Kelra and also yung zone ni Kirk. But they have the right heroes to deal with that kasi yung heroes nila, especially the YSS and the Bane, kaya makipag-microan sa mga teamfights. Ito na, Evolved Lord, Kita. mukhang ipa-burst na naman. Jack to Flicker! Okay, nagamit na si Kelra magiging target. BMI kagad ay napindot Side up. at nailapag yung portal. Lancy umalis na rin with the Brilliance. 4 na miyembro, actually 5 miyembro na ng TNC ang nag-formation doon sa Lord. Pero ito yung malaking factor, pre. Yung wave na unti-unting gumugulo sa kanila doon sa bottom, pre. Kailangan nilang mag-react dyan maya-maya. Yeah, babalik si Zaida. Hindi rin naman ganun ka-confident yung Onyx na mag-take ng Lord. But also, do take note na walang purify si Kelra. Tingnan natin kung ano magiging call. First ata ang call dito ng Onyx Philippines. Papasok na si Trimara. Nakita siya sa may balbas. Shortcut, Jack 2. Okay, bibitawan niya ba? Pero tunang agad siya! Kailangan niya umatras dito. Nabitawan na yung portal. Pero Feathered Earthstrike ay nagamit na rin. Lancy, napakababa na naman ang buhay. Si Benny Kitty sa may madalikon. Pero nakipagsabayan na dito kay Yun King Kong. lang! Mapapatay ata siya. Naku, ipet si Benny QT. Lancy as well ay mamamatay. At doon yung AOG, walang tinamaan. Kailangan matras dito ni Trimar. Tumatawid-tawid din. 2 miyembro kagad ang natulaw para dito sa TNC Pro Team. At pagkakataon ng Onyx na madaliin itong Lord. Pag-flicker ni Benny, man, into the Deadly Catch, na dodge ni King Kong. Kita niya yung attempt nung Bane. And because of that, TNC, they were caught out of position. And Onyx Philippines, they capitalize. Napakagandang pag-touch mula dito kay King Kong. Ito talaga yung mga expect mo sa jungler na to. Yeah. Yung mga micro-mechanics, killer instincts. At ngayon, rekta na sa pag-push ang Onyx Philippines. Hindi na nila hihintayin yung Lord. Okay, nagamit na rin yung ultimate dito ni Zaida. Sasalubungin nila yung minions. Hindi na rin immortality si Kirk, pero sobrang dami. Kumpul-kumpulan na talaga. Habang itong Onyx PH ay nag-focus lamang i-clear yung mga wave. Doon yung final dash, Blazing Duet as well. Ay nagamit na, tumama yung stun mula doon sa portal. Pero si Jack 2, ay dadali lang sumiwi ibabaw yung mga minions. Kamantin na si Jack at talagang tinatapangan lang niya. Meron yung portal, mamamatay! Itong si Kelra. Atras mula si Trimar, grabe yung mga pagtake! At si Kirk ay matutulaw na rin ata. Pop yung emo dito ni Trimar. Pero makakapagbayad sila siya, tumama na rin yung stun. Grabe yung pagbabayad time! Pero mamamatay din siya sa kamay ni Super Prince. AOG din naman ay isa. Nagamit din yung Winter Crown. Pero base na ata magiging call. Tumama din yung Winter nagamit na rin dito ni Super Prince. Pwede kasi nabitawan. Pero tatahin na muna itong si King Kong at ang TNC Pro Team ay nakasurvive. Clutch defense mula sa TNC Pro Team. Wow. Paano nagawa yun ng Phoenix Army? Grabe si Trimar, pare. Sabi niya, King, pahiram muna ng mga puncture. Ako na muna yung Lancelot. Napakaraming vengeance mula kay Trimar. Even setting up the final
slash, forcing out the Purify, and because of the marks, naabot pa niya yung Claude sa may likuran with another set of refresh doon sa kanyang vengeance stacks. Ibang klase yung ginawa ni Trimar sa defense na yun. Grabe. Yung pagbabay time, yung paghahanap ng angulo sa final slash, ikukumpirma ko lang, no, pangatlong Holy Crystal na ba to? Hindi, pangalawang Holy Crystal pa lang naman ni Benny QT. Yung biro natin na ang lock build ng Bane ay 5 Holy Crystal ay palapit na. Napalapit. 2 out of 5. 2 out of 5 for Benny QT, and nakakatakot to for Onyx Philippines. First gold swing of the game since, I would say, minute 3 for TNC. And ngayon, itong deadly catch na to, wala na namang sapatos ha. Walang sapatos si Benny QT dito, pero meron siya malaking damage. 2 Holy Crystal, ibig sabihin lang yan ay tinapo na nga niya, no, yung arcane boots na hawak niya kanina. Mas malaki, higit naman na mas malaki yung damage na makukuha niya mula dito sa Holy Crystal. Bagamat medyo mabagal sa paglakad ang Bane na ito, pero sa totoo lang, hindi naman ito maglalakad. Pagdating niyan, jabombits na yan agad. Tsaka- May order nga yan eh. Tsaka kung lakad lang, may additional movement speed naman yung ale niya. No? So, Yes. pwedeng yun yung kanyang asahan. Ngayon, inaasahan din ng Onyx PH na manggagaling kung saan. Itong si Hawak ni Jacko. Kirk yung ano, Hawak ni Kirk. Itong Malbas. mga push. Uy, 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 Pero may uy, plano uy, ata uy, sila. uy. May ginagawa ata. May maitim na binabalak ang side ng TNC, pero binaburst na nga ng Onyx Philippines ang Lord na ito. TV! Trimar! Kailangan mag-TV dito. Nagamit yung kanyang crown. Pero si Sidon ako po. Hindi ata matagumpay ang kanilang naging plano. Lord ay malaya lang nakuha dito ng Onyx PH. Nakabili na rin ng mortality dito si King Kong. Si Chaco sa banda likod. Tatahi-tahi lamang ito si King Kong. Hala! Nagamit na rin yung portal. Papasok si Trimar. Hindi niya maabot na si King Kong. May nakaambag din para dito kay Kelra. Wow. Independent Ursa ay nabitawan na rin ni Super Prince. Brilliant naman ang magiging sagod na dito ni Lancy. Napakarami nangyari. Wait lang kung lumalapit dito kay King Kong. Ang baba ng buhay na. Buti na lang. Ay meron din siyang immortality at hindi naman ito mapapop. Lord ay nasa may bandang gitna na. Grabe yung Onyx, hindi sila nagka-crumble under pressure, even under the threat of the split push mula kay Zyda. Super Friends, quick on the reaction, even si Brusco nakababa kagad. And even though maganda yung sagot yung Atrenay ng TNC na bumalik sa team fight, ang ganda ng positioning ng Onyx, hindi nila hinayaan lumabas sa shortcut. Mahirap nang tumipensa dito, pero si Trimar, may angulo! Bukan lang talaga, Blazing Duet, paatras para dito kay Kailan, baba na po ni Super Prince, pero nagamit niya kanyang Feather Rush, That's it! ng immortality, and yung AOG, tinamaan yung tatlo na miyembro dito ng TNC, ang baba na ng buhay dito ni Trimar, pero tumatas pa rin siya, pero